mga hinahabol ng administrasyon na ito. Hindi kami natatakot. No, si PRRD na ipreneso illegally pagkatapos makidnap, hindi siya natatakot, nagsasalita siya. Si Vice President na kung ano-ano ang binato sa kanya, nagsasalita siya. Kung kaya't sinasabi namin sa inyo, walang natatakot dito. Ipaglalaban natin ang Pilipinas, kaya't kami nagpapasalamat kay Manong Jay. Maraming salamat, Jay, na tumatayo ka dyan at alam namin hindi ka tatahimik, hindi na sayang ang laban mo. At maraming beses, Jay, para pinapatawa mo kami kahit na malungkot yung pinag-uusapan natin, but the way you write and your courage shines through. More so kasi he's a veteran journalist, no? More so right now where your supposedly colleagues binabayaran, very corrupt. You are shining a light on your profession, no, na binaboy nitong mga binibigyan ng maleta at tumatahimik sa panahon na dapat nagsasalita sila at sinasabi nilang katotohanan na katulad ng sinasabi mo. Isa kang tunay na journalist. Sa Congress, nang pumunta tayo to give support to SMNI noon, matapos tayong ma-release, nang pinapakansila ng House of Representatives ang kanilang franchise, no? At nandun si Franz Castro at sila Raul Manuel at si Brosas. Yun ang tsorya na sinasabi nila. Si Duterte ang may-ari niyan. At ang mga lahat ng ari-arian ng SMNI na yan, kay Duterte yan, kasabwat si Pastor Kibuloy. Front nila yung SMNI at KOJC. Yan ang tsorya ng tarantadong Franz Castro. At yun din ang tsorya ni Hontiveros, ma'am. Doon ng kanyang pinalusot si alias Rene at sinasabi ni alias Rene ang ganitong tsorya. Ma'am, ngayon lang natin na-confirm. All along the script and that incredible theory of crime organization, si Trillanes palang author. Go ahead, Ma'am Lorraine. Kung alam mo kung si Trillanes at si Diwata at si PP, yan sila Franz Castro, ay sinisiraan ako, no? Kaya kunyari ako si Pastor tsaka si PRRD, matutuwa ako. Compliment yon, no? Compliment yon. Matatakot ako pag pinuri-puri ako ng mga walang yanto. Ibig sabihin, pareho kami. Di ba nakakatakot yon? Kasi, alam mo, titignan mo, no? Si Nicolas Torre at saka si Trililing, no? Versus PRRD and Pastor, no? Pastor tsaka si PRRD, isa lang yan, best friends talaga yan, 'di ba? Sino ba itong itong dalawang ito? Haligi ng lipunan ng Pilipinas, no? Mahal na mga Pilipino, maraming nagtitiwala sa kanila. At saka nakilala natin yung hindi mo nga kailangan magsalita, tignan mo na lang yung buhay nila, kung anong ginawa nila, parehong-pareho sila ng ginawa, no? Talagang kung sino yung grabe yung track record nila that goes all the way back compared to the pieces of shit. Diwata and what's his name? The big joke. Highly vilified, highly hated in Philippine society, that nobody respects them, 'di ba? Except yung mga kakampi nila, no, naiilan lang yun, sila lang naman yan, yung mga Marcos mga group na yan. But gosh, no, the difference is very very stark, no? Yung dalawang haligi ng lipunan and these pieces of dog shit. Kanino ka maniniwala, 'di ba? Ito highly trusted itong dalawang ito. At saka sa in the dawn of their lives, no? Pareho yung naging destiny ng buhay nila na ipinakulong sila ng mandarambong na Bongbong Marcos, 'di ba? That's a rite of passage of great men. Yung na-i-incarcerate ka ng ganyan, no? Isang karangalan 'yon, no? At alam ko ganon ang pakiramdam ng dalawang ito kasi nabisita natin si Pastor, nabisita ko si Pastor, nakakatawa kay Pastor. Binibisita siya ng mga tao doon, hindi para i-comfort siya. Siya yung nagko-comfort, siya yung nag-inspire, 'di ba? Ganon. At ganon din si PRRD. Hindi nga siya nagsasalita, but he inspires us and he's the most powerful moral force in the country right now, 'di ba? So, sino ito mga ito? Yes, go ahead. May statement na inilabas ang Kingdom of Jesus Christ. Okay. At ito ay inihayag ng kanilang lead counsel, ang kanilang punong abogado for Pastor Kibuloy. At nandun din po ang mga leaders ng Kingdom of Jesus Christ representing the ministry, yung hindi pa nakakulong, no?
At sinabi nila yung tatlong bagay. Number one, ay puro kasinungalingan at pangbabastos ang ginawa ni Trillanes at ni Nicolas Torre para sabihin na crime front organization ang KOGC na ito at ang mga ari-arian nito ay naging dami ang KOGC at si Pastor para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po ay malaking insulto, sabi nila, ng KOGC, Ma'am Lorraine, mga kababayan, sa pinagsakripisyuhan nila at ipinag-alayan nila ng kanilang dugo, pawis at buhay for over 50 years mula sa maliit na kapilya hanggang naitayo nila ang pinakamalawak nilang ministry all over the world, hindi lamang sa Pilipinas. Number two, binanggit nila na ito ay isang maruming operation for political propaganda para idugtong si Pastor Kibuloy at ang KOGC kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte para ma-establish ang katarantaduhang teorya ni Trillanes na may ill-gotten wealth ang mga Duterte at itinatago nila sa KOGC kasabwat si Pastor Kibuloy. Yan pong teorya ni Trillanes na ginamit niya kay Hontiveros na one-woman show na kanyang kunwari committee hearing at doon sa revocation of the franchise sa House of Representatives na nasaksihan natin, Ma'am Lorraine. Pangatlong punto ng KOGC, mga kababayan, si Trillanes at si Torre ay mga operatibang binabayaran, pinapagalaw at pinupunduhan ng administrasyon ni Marcos at ang layunin nila ay gumawa ng propaganda at demolition job, di bali nang magsinungaling sila. Kaya wala nang ibang nakakaalam pa, ma'am, ng katotohanan tungkol sa KOGC properties na ito, kundi mismo ang kanilang mga miyembro at ang kanilang liderato. Ma'am, your reaction to this statement na inilabas kagabi ng Kingdom of Jesus Christ? Alam mo, yung si Trillanes, no? Ilang beses na siyang nahuling nagsisinungaling at very grave yung mga kasinungalingan niya, like with the one with Sammy Uy na sinabi niya ay drug lord, no? Hindi, ano yun, very very decent man. Kilala ko si Sir Sammy, no? Tapos meron pa siyang sinabi na pinasinungalingan ng BPI, no? Sabi niya, Isa pa yan. BPI speaks up on the Duterte controversy. Due to our internal investigation reveals that there has been no such breach. I don't know where Senator Trillanes got his information. In other words, left and right, nagsisinungaling itong si Trillanes. Ay, ma'am, huwag mong kalimutan, please, if I may. Yung kanyang Bitcoin story. Yes. Inamin ni Bitcoin na ginawan siya ng script ni Trillanes at pinayaran si Bitcoin at niloko ang buong bansa. And ma'am, no less than Attorney Jude Sabio ang nagbulgar sa katarantaduhang ito. Go ahead, ma'am. Also, si JPE, Juan Ponce Enrile, ilang beses siya nahuli. So in other words, this Trillanes is really a piece of shit. He's really a low life scum of the earth. Talagang dog turd talaga, 'di ba? And for me, what I can see very clearly, no, noon pa naglalaway ang Marcos na pamilya sa mga properties ng KOJC. Noon pa nila minamatayan, gusto nila 'yan, no? Ganyan ang ugali ng mga Marcos, mga magnanakaw ang mga yan. Nasa bawat cell ng katawan ng mga putang inang yan, mga magnanakaw yung mga yan. At yung ginagawa nila ngayon, pumupwesto sila para ma-sequester yung mga yan, yung mga pinaghirapan ng KOJC through their sweat of honest labor. No, tapos ngayon ito, Eric, no, marami nabibigatan dito, kasama ako, nabibigatan ako dahil relentless yung pagsisinungaling in a public forum, tapos there's a very huge media operation going on worth billions, di ba? So, yung pagsisinungaling sa Pilipino, garapal, talagang garapal, and it's funded by people's money dahil dyan kay Bongbong Marcos. Bongbong Marcos is behind all of these lies of Trillanes and Diwata and Nicolas Torres. And it's really weighing heavily on an entire nation. That's why I would like the Filipino people to listen, no? Take the long view. Huwag kayong mawalan ng pag-asa dito. Lahat yan resibo. Kasi lahat yan may katapusan. Magbabayad ang mga yan sa lahat ng ginagawa nila na kasinungalingan at pambababoy sa Pilipino. Ngayon naiintindihan ko na
kasi ang tatay ko hindi yan drug addict eh, no? Mm. Matino ang tatay ko bilang tatay. So he certainly wasn't perfect, pero hindi siya drug addict. Pero naririnig ko yung mga pamilya na ang head of the family ay drug addict, impyerno. Ngayon naiintindihan ko na kasi ang supposed ama ng bansa ngayon ay drug addict. Kaya yung ginagawa niya sa Pilipinas ngayon ang bigat, talagang napakabigat na araw-araw impyerno ang binibigay niya na kababuyan, na pagnanakaw, paulit. Hindi siya tumitigil. Hindi siya tumitigil sa pagnakaw at hindi tumitigil ang gobyerno. Ginawa niyang sindikato na pagtakpan siya at tuloy-tuloy ang pagsisinungaling at pag-aabuso, yung arrogance nila katulad ni Matibag, yan si Trillanes, yan si Trillanes. Victore, lahat yan, no? So, yan I yung agree. gusto ko lang sabihin sa mga kababayan at lahat tayo, I'm even speaking to myself, no? At kausap ko sarili ko. Kailangan tatagan natin ang loob natin. You have to take the long view because right now, what we are doing is we are building our country. No? I agree. Actually, ma'am, habang nagsasalita tayo dito, ako po ay naka-sidestep pa. Kasi wala pang warrant of arrest at mali po at malisyoso ang inilabas na arrest order kay Jason sa at mukhang may rectification na gagawin ng court pero sinadya ng NBI daw na ilabas yon at para lumabas na non-bailable at mukhang naka-sidestep na ako, ma'am. Hindi ako nakuha dahil nasa Visayas ako eh. Naka-schedule ako sa consultation sa industrial peace. Pero balikan kong punto mo, Ma'am Lorraine. Dalawang bagay na kuha ko na sinasabi mo. Ang lahat ng ginagawa ni Trillanes at ni Torre, funded yan. At yan ay planado. Hindi yan parang pinag-isipan lang nila. Ito ay bahagi ng pagbubuo ng total demolition against the Duterte. And the most convenient for them na magsinungaling ay iugnay sa Davao Group Crime Syndicate Operation na teorya ni Trillanes, ang Kingdom of Jesus Christ, si Pastor Kibuloy, at si Pangulong Duterte at si Sara Duterte. Sinabi na yan ni alias Rene. Yung script na yan ay binigay sa kanya nila Hontiveros. Kaya nga, may ethics complaint yan kay Hontiveros at yan ay tungkol sa witness tampering and manipulation of Senate committee hearing. At ang scriptwriter at operator na kasabwat ni si Hontiveros, si Trillanes. At ma'am, hindi tayo nagtataka dahil si Trillanes din po ang consultant ni Romualdez kung bakit bumaba sa Makabayad Kamatayan Party List Group yung ganyang teorya when we were there ni Ma'am Lorraine habang binabawi na nila ang franchise given by Congress sa SMNI na hindi sila nagtagumpay dahil sa Senate hindi nag-act ng kapareho noon kaya the franchise stays with SMNI. Yan ang teorya ni Franz Castro. Yan ang teorya ni Raul Manuel at ng Kamatayan Party List ng Communist Party of the Philippines, NPA-NDF. At ang nag-feed sa kanila, kapareho din sa nag-feed kay Hontiveros. Ngayon binubuhay ni Trillanes dahil sabi ni Ma'am Lorraine, bistado ang kanyang pagsisinungaling eh. Saan siya nakakuha ng mga bank deposits? Wala, hindi nag-certify ang AMLAC na yun ay authentic. Number 2, hindi nag-certify ang BPI. At number 3, si Sammy Oy ay walang nag-certify na drug addict, si Trillanes lang. Walang PDEA report, walang NBI report, walang PNP report, walang intelligence or NICA report that Sammy Oy is a drug lord. So lahat ng ito, kailangan niyang i-reinforce ang sarili niya with Nicolas Torre. At si Torre, alam natin, sinipa ni Marcos dahil hindi rin mapagkakatiwalaan ang kanyang karakter. At ang pagkatao nito, abusado. At naglalaway ito, mantakin mo, naging baliw siya for 16 days. Hinahanap niya si Pastor Kibuloy sa loob ng mga gardens, sa loob ng mga bato, at pati sa ilalim ng semento at building, nag-drill siya. Kasi ang paniniwala niya, may gold bar si Pastor Kibuloy at si Duterte sa ilalim ng building na yon. Hindi na warrant of arrest ang kanyang ipinapakita. So these people, Trillanes and Nicolas Torre, they only have one thing in common. At ano po yun? Magpabayad sa gobyerno ni Marcos at umatake at wasakin ang mga Duterte because they are going to gain so much with Marcos staying in power and preventing Duterte to again become the head of government sa pamamagitan ni Vice President Sara Duterte. Isinasakripisyo nila ang katarantaduhan nila against Pastor Kibuloy at KOJC sapagkat yon ay bahagi ng kwento na inimbento nila Trillanes at ibinebenta nila kay Marcos ngayon, Ma'am Lorraine. Yung gusto ko i-echo yung sinabi ni Vice President, no? Si Trillanes,
Noon pa naman yung kwento niya na yan eh, 'di ba? Recycled, paulit-ulit yung Recycle. Kikiboy. Ano, kung hindi dahil kay Marcos, parang taong grasa lang yan si Mr. Trillanes. Siguro kausap niya yung kamay, yung mga ipis sa tabi. Kaso, binigyan siya ng funding ni Marcos at ni Martin Romualdez. Kaya siya, ano siya ngayon, meron siyang platform ngayon, no? Kaya pero yung ikinagugulat ko, yung mga isinasaboy nila, no, na mga teorya na yan, no? Napakababoy sa Pilipino kasi sino maniniwala diyan, 'di ba? It's not even credible. It's not even as if they even have make any effort para maging credible. 'Di ba? Parang ano ba tingin nila sa atin, mga bobo ba tayo, 'di ba? So, yun yung naa-amaze ako dito na kaya lang kasi ano ba yung naging standards ng Marcos administration, 'di ba? Yung sa Kongreso nakita natin. Sa kanila basta masabi namin, basta ma-accomplish namin, kami ang batas ngayon. There's no law anymore. Kahit na ano pwede namin sabihin. Kahit na anong kabalbalan ang pwede namin gawin. Yun doon ako nasya-shock talaga na yung kabalbalan na napakababaw ng mga kwento na paulit-ulit, no? Pero kasi ang nagfa-fund talaga sa dalawang yan, no, sa dalawang unggoy na yan, si Marcos. No, Yes. and of course, no, of course, Eric, politicians, let's just say, in a normal setting, yung kinento ni Eric, no, natural yon na ayaw mo maging president yung kalaban mo, gusto mo ikaw, 'di ba, etc. So gagawin mo lahat, 'di ba? Pero merong limits, no, within the bounds of law. No? Pero itong mga ito, yung politika nila, ginawa nilang excuse yan eh. It's just politics. No, it's not politics anymore. You're already breaking the law. 'Di ba? At tapos meron pa silang mga yung paninirang puri, hindi lang paninirang puri. They've gone beyond the pale, no? Na you kidnapped, extraordinarily rendered PRRD, brought him to the Hague. Binuhay nyo yung mga kaso ni Pastor na tinanggal na noon pa, na-dismiss na yon decades ago. Kasi magkaibigan sila. At Diba? ma'am, by Parang, the way, the complainant is only one person. Isa lang ang complainant. Hindi po multiple complainants. Yun. So, say again, Eric. I don't understand. Isa lang complainant ni Pastor Kibuloy, ma'am. None other. So alam natin na ito ay tanim complainant kasi kung totoo ang trafficking in person, edi dapat 50, 100 ang complainant, 1,000. Isang tao lang. At itong tao na ito ay pinatalsik ng buong KOGC ministry for very immoral and bad records. Itong kinuha. So tama si Ma'am Lorraine. Binuhay po ang kaso na yon at ibinalik lang para lumabas na may krimen na commit si Pastor at ang KOGC. Continue, Ma'am Lorraine. Ang ikinagugulat ko talaga, no, yung persecution, yung level, and we have already seen this. Nakita natin ito nung panahon ng tatay ni Bongbong Marcos. Ngayon ito ang kasaysayan ay umuulit. Nagulat ako kasi sabi ng friend ko, hindi alam ng maraming kabataan na ang kayamanan ni Bongbong Marcos ay galing sa nakaw kasi hindi na natin na ituro sa eskwela. Bakit tinuro na CPP yun? Diba? Diba lagi inuulit-ulit ng CPP? Ano ba naman CPP? Ba't hindi niyo tinuro? Diba? Meron pang yung bulwagan ng ano yun? Kuan, ma'am, libingan ng mga bayani. Hindi, libingan ng mga bayani, hindi. Bantayog. Bantayog ng mga bayani. Dito Tapos sa Quezon City. Sorry. So, kailangan ituro natin sa mga anak natin kung anong ibig sabihin ng Marcos, ng Romualdez. Kasi nakita na natin ngayon, no, na talagang, itong nakikita natin ngayon, umuulit lang talaga yung kasaysayan, na yung karahasan ng tatay niya, ay inuulit ni Marcos. Pero may mga pagkakaiba, 'di ba? Kasi yung tatay niya may tapang harapan. Ito duwag talaga ito. Talagang buong buhay niya, parang meron siyang yaya na taga-takip sa kanya, taga-protect, 'di ba? Yung asawa niya, yung kapatid niya, whatever, 'di ba? At saka ngayon nagtatago siya sa palda ni Matibag, 'di ba? Nagtatago siya sa lahat ng iligay niya ng pwesto. Yan ang ano. Ma'am, dagdag mo na sa palda ni Trillanes at sa palda ni Nicolas Torres. Yes, that's true. That's true. Dagdagan ko lang ang punto mo, Mama. Ang target nila dito is to attack Sara Duterte at i-connect nila ang ill-gotten wealth sa connection ni Trillanes
na yan ang mga wealth nila, aeroplano, helicopter ng KOJC. Yan, yan. Kaya tawang-tawa. Yan ang mga property na yan sa airport near Davao, yung Kingdom. Kay Duterte yan eh. Si Pastor, dami lang nila yan. Ang KOJC, dami lang ng mga Duterte. Ganyan kagago at katarantado po ang tsorya ni Trillanes. Kaya po, gusto namin ni Ma'am Lorraine ito ipakita sa inyo. Kasi kumpara kay Trillanes at kay Nicolas Torre, kami outsider din sa KOJC. Hindi po kami insider. Pero we were given the opportunity na kami ay makatrabaho po si Pastor Kibuloy, makatrabaho po ang SMNI at ang mga leaders ng KOJC for almost 5 years. Direkta po kami sa kanila sa pagbubuo ng laban kasama ang bayan. And kami ay nabigyan po ng pagkakataon na makihalubilo sa kanila at nakita namin na kung ano ang kanilang sinasabi at ang kanilang itinuturo, siya nilang ibinubuhay. They live like a socialist organization. Everyone helps and everyone benefits. Nobody controls. Only Pastor Kibuloy is the center of spiritual leadership, but in their existence, ang organisasyon at kabuhayan at ekonomiya at buong resources nila, the kingdom owns it. Not Pastor Kibuloy, nobody. So paano? Nakita namin yun. And that is a direct knowledge namin ni Ma'am Lorraine. Kasi nakahalubilo nila kami at nakakatuwang kami nila sa humanitarian efforts nila sa mga pagbibigay ng regular feeding program sa kabataan. Free elementary, high school education support, scholars sa kolehiyo. At halos ang kalahati ng Jose Maria College ay halos scholars. Hindi nagbabayad. At yan po ay dahil sa dugo, pawis at buhay na isakripisyo nila by building ministry of volunteers and people who build network of support not through illegal means. Nakita namin yan. And that testimony of me and Ma'am Lorraine ay hindi nanggaling sa ikwento lang sa amin. For almost 5 years or mahigit, kami ay nandun dahil po kami binigyang pagkakataon to see them of what is really KOJC and who is Pastor Kibuloy. Kaya mas kapanipaniwala kami kahit outsider kami, hindi kami nagmamayabang kumpara sa tarantadong Trillanes at Nicolas Torre na walang alam sa katotohanan ito and never naming nakita na ang mga Duterte ay naging bahagi ng organisasyon ng Kingdom of Jesus Christ, Ma'am Lorraine. At saka si Pastor, no, before pa nauso ang LCAC, before pa naging president si PRRD, before pa 30-40 years ago, kalaban na niya ang CPP. Kaya ito, yung scriptwriter ng Asong Kanin na itong si Trillanes, co-author niya dyan ang CPP. Yes. No, kasi the nation, the entire nation owes a debt of gratitude to Pastor Kibuloy and the KOJC. Kaya ngayon talagang ino-oppress at ino-torment ang KOJC kasi talagang nasa front line sila na kalaban ng CPP, NPA, NDF noon pa man. Wala pang LCAC, wala pa lahat yan, no? 80s pa lang sila na yung lumalaban dyan at consistently. Tapos yung naalala mo, Eric, yung laban kasama ang bayan, no? Na parang groundbreaking na program yan against the CPP, information siya, no? Si Pastor yon, no? Talagang si Pastor ang nagsulat niyan. Kami ni Eric, nandyan kami mula at simula. At saka si Pastor, ginaguide niya talaga kami na hindi pwedeng matakot tayo sa CPP. Ayaw niya marinig yung ganon. So, talagang And ma'am, please, there was no single centavo coming from the government to fund laban kasama ng bayan. It was SMNI. It was Pastor's initiative, not a single centavo from the government. Go ahead, ma'am. Yeah, I told him kasi, at KOJC, I cannot accept, USEC ako noon sa communications ni PRRD, no, tsaka sa LCAC na hindi ko pwedeng tanggapin yung binibigay ni Pastor kasi hindi bawal sa gobyerno na magbayad kami, no. Tapos hindi, walang bayad, biro mo, walang bayad. Tapos biro mo, Eric, 3 hours a day noon. Mahal yun na, million. 3 hours for 5 years. Yeah. 5 days. Yeah. Tapos up to this day,
I get letters still, messages still. I'll show it to our people, no, na dahil sa laban kasama ang bayan, nalaman namin yung tungkol sa CPP. And talagang that full credit goes to Pastor. It really goes to Pastor. He was really the moving force, the moving spirit to all of this. Kaya ngayon, nagbabayad siya ngayon. Yan dyan kawakwakan ng mga sila Trillanes at ni Nicolas Torre. PMA pa yan si Trillanes, pero ito namang si Torre, PNPA. Mga gago, di ba? Oo. At ma'am, no, gusto namin ito i-establish. I like the theory you post na sabi mo, hindi lang ito kay Trillanes. Ganyan din ang teorya ng CPP, NPA, NDF. Even in their statements sa kanilang website, ganyan ang teorya nila. Yeah. That the Duterte and Pastor Kibuloy and the Kingdom of Jesus Christ, they are all one criminal group based in Davao, mga gago. Ito po ay bahagi ng script, hindi lamang para malisyuso na wasakin ang integridad ni Pastor Kibuloy, ang kanyang dangal at ng Kingdom of Jesus Christ at ng kanilang leaders. This is a systematic attack also para yung mass support, yung mass following and political base, hindi lang ng mga Duterte, kundi mismong naniniwala kay Pastor, ay mabigyan ng malisya. At pangalawa, magkaroon ng legitimate basis to do legal operations against Pastor Kibuloy and the properties of KOJC. Kasi mamang dugtong nito, magpa-file yan sila Sila Trillanes ng possibility of AMLAC investigation against Sara Duterte, Pulong Duterte, and Rodrigo Duterte, and those other Duterte. Yan ang gagawin ni Trillanes And then sabihin nila, hindi. Ang property nila at ill-gotten wealth nakatago sa Kingdom of Jesus Christ. Yan ang gagawin nila. Kaya kung mapapansin mo, ma'am, nagpalabas ng freeze order. Kahit wala sa pangalan ni Pastor, kasi the theory is, KOGC is Duterte. Duterte is KOGC, Pastor is Duterte, Duterte is Pastor. Mali po ito, at ito ay napakadelikado sapagkat the real intent there is not only to discredit and dishonor Pastor Kibuloy, KOGC, and the Duterte. It is to confuse the boundary of legal operations. Kaya nila ito pino-forward na teorya. Kung hindi ito mapaliwanag ng maayos, pwede po gamitin ito sa iba pang mga konektado. Halimbawa, Iglesia ni Cristo, Mike Defensor, Marcoleta, they are part of the conspiracy, kaya mga property nila ay upang maging legitimate ang operation, gawa ng kwento, kapareho ng kagaguhan at katarantaduhang kwento ni Trillanes at Nicolas Torre, funded by Marcos and Romualdez. Ma'am Lorraine. So, in other words, no, pinakamalaking pagkakamali na may isip natin, ay hindi ko problema yan kasi kay OJC yan, Catholic ako or whatever, Christian or whatever, pinakamali yun. Kasi ang ginagawa ni Bongbong Marcos, ginagawa niyang impyerno ang Pilipinas, na kung saan ang isang grupo ng napakabubuting mga tao, no, talagang meron silang sariling paniniwala, ay ginigipit, no, ginigipit dahil sa politika. At napaka-inosente ng mga taong ito. Tapos ito ngayon, gagawin niya yan. Kung kaya niyang gawin ito dito, mamaya lahat tayo, gagawin niya na yan. Lahat tayo, hindi tayo safe. Kasi ginagawa na nila ngayon. So, yung punto ko, no, sometimes I get heavy feeling about all of this. But I feel that if we allow this to happen, no, then we deserve the country that we're going to get. Yeah. We deserve yon kung hindi natin ipaglaban ito. Di ba? Tayo, pinaglalaban natin, pero kaya ba natin na tayo? Hindi pwede yon kasi yung lakas natin, yung nagkakaisa tayo, at ang ipinaglalaban natin ngayon, ang Pilipinas, laban sa isang diktador, at saka yung mga abusadong, hindi lang abusado, baliw pa. Itong si Trillanes, ubod ng baliw, di ba? So, mga arrogante, mga sinungaling, yun ba yung gusto nyong mananalo sa Pilipinas, no? Even though nakatira ako sa napakagandang bansa ngayon, masasabi ko sa inyo, iisa lang ang bansa natin. Wala nang iba. So, gusto ba natin yon? Kung pababayaan natin itong mga ito na nagsisinungaling ng ganyan at nakakalusot sila, we deserve the country that we're going to get. At sa 2028, walang planong bumaba si Marcos. Ngayon, kung umabot siya dyan, papayagan natin, we deserve it. No? Yeah. But me, I deserve a President Sara Duterte. That's why I'm fighting for it. I feel that my children deserve a Sara Duterte presidency. So I'm fighting for it. No? Agree. Ma'am,
Isa pa pala na interest din ni Marcos at nila Romualdez, no, ay mukhang nagkakaayos ng magpinsan eh. According to Attorney Harry Roque, sa sources sa Congress, pumagitna na si Sandro Marcos eh, para magkaayos na ang mga magnanakaw sa sindikato ni Marcos at Romualdez. No? That's another point. No? Kasi po binibring up namin ito ni Ma'am Lorraine to make the people understand the bigger picture. Maliban sa binabanggit namin na interesado mismo si Marcos at si Romualdez sa property ng Kingdom of Jesus Christ built from their own tears and sa kanilang sacrifices, ang Estados Unidos po magtatayo ng mga military facilities and fuel and resources up in Davao. At isa sa tinarget nila, according to intelligence report gathered, Mama, ng mga nag-aaral sa geopolitics nito, ang Davao mismo, lalo na ang Davao City, ang port ng Davao, at ang Samal Island at ang area near the airport of Davao, which is, nandyan po ang property ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi may airport na, may facilities, at kung kaya, nila hinahabol si Pastor Kibuloy ng Estados Unidos kasi there is one unit in the US Treasury Department known as OFAC. Sa pangalan pa lang, pangit na ma'am, no? Office of Foreign Assets Control. Yan. Si Marcos at itong sila Trillanes, nagmamaniobra yan dito para iugnay at upang magkaroon po ng negotiations na ang gobyerno at ang Amerika mag-take over sa ilang properties ng KOGC. At para may pakita yan, iugnay din nila kay Pangulong Duterte. You see the pattern? Because Duterte is targeted by the US na hindi makabalik sa kapangyarihan dahil gusto nila ang nakaupo dyan ay tuta ng Amerika, which they cannot do to a Duterte. They cannot do to a Pastor Kibuloy. Kaya kailangan nila itong mga kwentong ito. That is bigger than what we think, no? Pero syempre, ang unang-unang naglalaway sa properties na nabuo sa tugo, pawis at sakripisyo ng mga kapatirang KOGC ay si Marcos at si Romualdez. Nakita natin yan, nang muntik na nilang i-take over ang buong compound for 16 days, hindi na sila aalis. At may teorya si Trillanes na may continuing human trafficking. Sorry, may teorya si Abalos, si Marcos at si Romualdez noon na may tinatraffic na mga tao sa loob ng Davao compound. At kung kaya kailangan i-sequester at temporarily i-take over ng gobyerno ang compound. Hindi lang sila nagtagumpay, mga kababayan. So do you see the pattern why Trillanes and Nicolas Torre ngayon ay naglalaway bilang attack bulldog ni Marcos at ni Romualdez? Yan po ang historical context. Kung hindi po napalayas sila nung 16 days, wala na silang planong lumabas dito sa Davao compound ng KOGC. Because yun na po sanang simula. Kaso ma'am, walang human trafficking, walang gold bars, walang mina sa loob. E di, lumaya sila, tapos si Pastor Kibuloy po ay hindi na-captured. Nag-surrender po siya sa intelligence service of the Armed Forces of the Philippines, hindi kay Nicolas Torre. Pinagbigyan lang po ng AFP para hindi mapahiya ang gago na Nicolas Torre at ang PNP. Yan pong katotohanan. Pastor surrendered to the ISAF, not to the PNP. Ma'am, in fact, Eric, nagulat nga si Diwata, 'di ba? Hindi niya alam, ha? Nag-surrender na, hindi niya alam, 'di ba? So, out na out siya, hindi sa iyo nag-surrender. Walang paki sa iyo si Pastor Ulul, 'di ba? So, yung gusto ko yung that you're touching on kasarinlan, no, sovereignty. Kasi yung isa yan sa mga reasons kung bakit nangyayari lahat ito no. Nandiyan ang kamay ng US. Yes. No, at kaya nag-anlalakas ng loob nitong mga taong ito, mga little brown Americans, itong mga traidor sa bayan. Yan kasi nandiyan si Uncle Sam sa likod nila. Pero sa akin, no, na umiikot na talaga, nagbabago na kasi ang geopolitics, no. Nagbabago. Tsaka tayo naman, tumatanda na tayo, no, as bilang isang bansa, nagmamature na tayo, no. Walang bansang nakakaabot sa tuktok talaga ng potentials nila na hawak ng isang dayuhan, hawak ng dayuhan. So napakalaking bagay na talagang magkaisa tayo at ipakita yung kasarinlan natin, no? Ang totoong kasarinlan kasi hindi ka humihingi ng paalam kahit na kanino, no. Itong si Bangag, talagang hindi niya alam kung anong ibig sabihin niyan, no.
Ayoko siya pag-usapan, Eric, kasi wala namang kakayanan talaga eh. Talagang, 'di ba? Nalulungkot lang ako talaga para sa Pilipinas na umabot tayo dito. Pero grateful ako na nandyan pa rin si Inday, andyan si ang Vice President kasi kung wala siya paano 'yon, 'di ba? Yeah. Meron tayong alternative, meron tayong alternative. At saka alam mo tansya ko kay Vice President, pag President na siya, she can fix this in 3 to 4 months. Tapos okay na to. Okay, Yeah. maaandar talaga ang Pilipinas. No, Yeah. so At tutulungan siya ng taong bayan yan. Sasama of tayo. course, yeah, To rebuild our yes, country. yeah, Tama yan. Ma'am, speaking yeah. about power, wala naman talagang kakayanan si Marcos Jr. na pamunuan ng tama ang ating bansa at dalhin sa tamang direksyon ang panggobyerno. Ang problema po natin, nasa kanya kasi ang poder eh. Yung poder na yon nagagamit ng asawa niya, nagagamit ni Romualdez, nagagamit ng CPP, NPA, NDF, nagagamit ng Estados Unidos para siya ay gawing puppet, nagagamit po nila Nicolas Torre, nila Melvin Matibag. Ito siya, wala talaga siyang alam ng tama, but because the power is there, and because the power is being exploited not only by him, pero itong mga gago at mga tarantadong tao na talagang balasubas at demonyo, nagagamit sa kademonyuhan ang poder. So kung wala ang poder ni Marcos, Trillanes will be nothing. Lisa Araneta will be nothing. Torre will be nothing. Matibag will be nothing. And the country can be restored peacefully. Kaya ito dapat ang problem, tanggalan siya ng power. Tanggalin ang power na ginagamit for evil purposes. Kaya nangyayari po ito. Lahat. Kaya pag-usapan namin ni Ma'am Lorraine, sa nalalabi naming episode na to, portion, ang nangyaring kagaguhan ng Korte at ng NBI at ng DOJ laban sa pagtanggal ng kalayaan at karapatan ni Manong Jason sa na maging malaya siya sapagkat Eric, kulong tanong at ako. palpak ang arrest order. Ma'am, go ahead. Weren't you also served a warrant of arrest? Ano yung story dyan? Yung sa inyo ni Jay? Okay. Mabuti ma'am, nabanggit mo yan. Before namin himayin ni Ma'am Lorraine, ang nangyari kay Manong Jay, background ng konti. Pareho po kaming sinampahan ng kaso ng NBI at ng DOJ. Kasi sa DOJ dadaan ma'am eh. Ang unang kaso ma'am ay cyber libel. It should be a personal crime. Kung si Marcos ay nasaktan namin, dapat ang complainant si Marcos. Hindi ang NBI, pero ang katarantaduhan ng DOJ at nila Matibag, inakyat nila sa korte. Pahala ng korte kung i-dismiss o hindi. Pero dapat gago nga mami. So dapat labasan kami ng arrest order sa branch 111 sa Pasay. Wala pa yung cyber libel. Ano ang nangyari kay Jay? Ang pangalawa naming kaso, ito yung tinatawag na unlawful publication and unlawful utterances, which is only mga 2,000 lang ang abante nito sa kaso na jaywalking at vandalism. Magaan siya na kaso. Hindi kailangan mag-warrant of arrest. Ngayon, ang DOJ nagkaroon ng resolution dito sa unlawful publication and unlawful utterances. Ma'am, nakalagay sa dulo, bail not required. Yeah. So, ang ibig sabihin, hindi mo na kailangan magpiyansa. Ang katarantaduhan, lumabas ang arrest order ni Jay, bail at no bail. Yeah. Not bailable. Ngayon, ang NBI, buong araw nandoon na sa RTC sa Pasay. April 30. Kasi kinabukasan May 1 and then 3 araw pa, holiday. 5 araw ka makukulong. Morning pa lang, according to staff ni Atty. Mark Tolentino, follow up sila ng follow up. May warrant na ba? May warrant na. Hindi nag-issue ng warrant ang cyber libel crime na court namin. So, separate kami sa unlawful utterances at unlawful publication. Yung sa akin, ma'am, hindi na ilabas ang warrant. Ang kay Manong J ang lumabas, alas 4 na ng hapon. Nasundan siguro si Manong J kasi nakipagkita siya kay Atty. Mark Tolentino. Ako wala sa Visayas ako, ma'am. So, nasundan siya. Ngayon, ang warrant of arrest, mga kababayan, should have been verified by the NBI kasi non-bailable, but the offense is like just an offense of jaywalking and vandalism. So dapat ang NBI, ma'am, kung hindi malisyoso at gago, sinabihan niya dapat ang korte, non-bailable? Baka nagkamali lang. Hindi. Ang ginawa ng NBI is sinerve kay Manong J. And until now, nakakulong si Manong J sa napakainit na kulungan ng NBI, deprive of his liberty, at ma'am, napakalayo ng CR doon,
kailangan ni Manong G mag-request ng wheelchair dahil 50 meters na paglalakad, nahihirapan na siyang huminga. Maedad na siya. And you can imagine, ma'am, the court was, ang ma'am na nakalagay pa, mga kababayan, doon sa arrest order ni Manong J, illegal possession of ammunition. Ma'am Lorraine, mga kababayan, parang kinapi-paste at inilagay lang sa lumang warrant, hindi nabura. Pati ang number of the Republic Act mali. Wala namang balang, Who's the wala, judge? hindi kami, yeah, Who's the judge who signed it? Signed Yes. it. Yes. And Who's this the is judge? gross. Hindi ko nakuha ang pangalan, ma'am, pero he signed it. Pero sabi ni Atty. Mark Tolentino, i-rectify daw. Pero ma'am, sabi ng mga abogado, sabi ng mga hukom, sabi ng konstitusyon, 1 minute na pinagkaitan ka ng kalayaan mo is pag-deny pa rin ng liberty mo. Naramdaman natin yan, Ma'am Lorraine. Sa Yeah. almost 8 days tayong ikinulong ng sa pilitan at illegal. Ma'am, your reaction on this? You know, kilala namin kasi si Jay, no, Sansa. I get so worried when I'm with him kasi hirap na hirap siya huminga. Meron Yes. siyang hika, meron siyang emphysema because of all those Emphysema. years na nanigarilyo siya, and talagang konting lakad lang, hingal na hingal siya. Tapos napanood ko yung pag-aresto kay Jay. Gabi. Bigla may aresto, kompleto yung media. So in other words, no, talagang the intent is to humiliate and to Yes. really pahiyain talaga siya, na papakita siya sa buong mundo, sa media na meron siyang yung mugshot, etc., di ba? Para patahimikin si Jay, para patahimikin si Eric. Naawa lang talaga ako kay Jay kasi talagang napaka-inhumane nitong bangag na ito, itong Marcos administration na ito. But siguro it would not be such a mystery pag nakita ninyo, pag kilala ninyo si Melvin Matibag, kasi may mga lumalabas sa Yes. sa internet, no, yung mga videos niya ng pang-aabuso niya. I have one, okay? You Just have one, to show ma'am. you. Sige. Yeah, para makita ng mga kababayan natin yung ito, ha. Sige, ma'am, Okay. tingnan natin kung maririnig, ma'am, sa ating audio, sa ating communication. During the election, kasi yung asawa niya, si Ann Matibag, congresswoman yon, na halos 1 bilyon ang flood control Oh. projects niya. Kahit doon sa Kasama to sa flood control. Yes. Kahit Wow. parte ng San Pedro Laguna na hindi binabaha, minsan merong ghost project doon. Mga Sige, corrupt sige. ito, corrupt talaga. Ma'am, dalawang video, no? Tingnan natin baka ibang video pa rin sa'yo. Ba't nandito ka na ba iba? Ma'am, Yeah. ma'am, ito yata yung sa loob ng presinto na hinaharas niya mga botante. Yes, yan. Yes. Yan. And ngayon ko lang nalaman, ma'am, na ang asawa pala nito congresswoman, kaya kasama niya na, naalala mo, ma'am, yung pinangalanan ng mga Diskaya, isa doon si Arjo Atayde. And Yeah, then kasama niya. mayroon silang video na kasama ni Matibag, ang tatay ni Arjo Atayde, Yeah. na mali-malita ang pera, ma'am, duffel bag. At sinasabihan ng waiter, magkano? Asus, gusto mo, bigyan ko ngayon ng 1 milyon. Nilagay yung 1 milyon sa mesa, si Matibag tawang-tawa. Kaya pala, mga maleta group ito. Yeah. At konektado sa mga flood control na anomalya, ang asawa niya, di umano, ayon sa Yes. mga ulat. Iyon. About 1 billion, almost 1 billion. No? Wow. At So- ito, ma'am, baka napangalanan din ng mga Diskaya, hindi na natin alam kasi may listahan sa Diskaya ito, Ma'am Lorraine. Yeah, that's why kailangan kausapin natin yung mga kababayan natin na taga San Pedro, Laguna. Toka ninyo ito sa bansa, no? Sa 2028, wag niyong bobotohin yung Ann Matibag na yan. Kasi actually, sinabi naman sa akin yung sa mga messages ko,
siya lang yung tumakbo, walang kalaban ito. At ayaw yan iboto, kaya lang magic din daw ni George Kupal yan. So, yan yung ano, yan si Melvin Matibag, alam mo actually, napakasip-sip niyan kay PRRD, nakakangilabot. Talaga kasi, Nakita mo na to dati, ma'am. oh yeah, yes. So, Hindi ko to kilala nakakadiri, personal eh. nakakangilabot ang yabang-yabang na sobra, na tsaka sip-sip na sip-sip kay Digong. Na hindi siya imbitado, pinapapunta siya. Tapos talagang kipineste niya si SBG, yun yung dinig ko, para magkaroon siya ng appointment. So ito mga ito, yan yung racket nila public service, 'di ba? Biro mo, racket mo gobyerno, 'di ba? Ang tingin ko heard kasi ma'am na malaki ang Yeah. kwan. Malaki ang naging pwesto niya at mukhang doon tumiba-tiba sila. yeah. Tanong na naman ito sa National Grid Corporation, NGCP. Oh, National Grid Corporation. Yeah, so ayan yung, and then now he's filing a case against, there's probable case daw for the vice president, yung assassination. Na-file niya na, ma'am. Na-file na. Tapos tinanong siya. Sabi niya, so when the arrest order will be coming out, you're going to implement it? Yeah. Nobody is above the law. Tarantado. You are bending and circumventing and abusing the law. There is a DOJ circular which is your direct supervision ng iyong agency. No arrest orders shall be implemented at night or sa madaling araw unless heinous crime and there is a risk of flight of the subject. Yun, hindi niya sinunod ito. And mga kababayan, Matibag is acting like as if he is above the law. Parang Gestapo ni Hitler ng panahon ng World War II. But Eric, I mean, does this surprise you? The officials of Marcos are like that. The ones who surround him and the ones that he appoints are like him. Exactly. Mga abusado, arrogante. They really, the law is nothing to them. It's an afterthought. 'Di ba? And sila yung masusunod. Sila yung batas, sinabi ko na eh, 'di ba? Ganon sila. It doesn't surprise me. The exact opposite of PRRD, who was a man of the law, 'di ba? Yan. That's Ma'am, why ito kitang kuhanan dito ng punto eh. yeah. Si Matibag, ma'am, is trying to intimidate everybody. Trying to tell everyone na kayo dyan sa political opposition, nandito na si Melvin Matibag. Walang titibag dito, titibagin ko kayo. So sinampulan niya agad si Congressman Mike Defensor. Inatake ang establishment, kinasuhan ng non-bailable offense crime ang asawa at anak ni Congressman Mike Defensor. Tinira kami ni Jason Sa, ako at si Jason Sa. Ngayon, ma'am, tinira si Vice President Sara Duterte. At ngayon, ipinapakita niya, nagmamuscle flexing siya, that he is untouchable, he is above the law, and the law is the NBI, hindi na police. Your reaction to this kind of display of arrogance, Ma'am Lorraine, of power? You know, these people, I don't know even if they're still thinking, no? I think they're stupid beyond belief talaga. You know why? People like Melvin Matibag, pag nagalit, syempre galit na galit ang tao sa pagiging abusado at arrogante, kanino ang lagapak ng galit na yun? Eh di syempre kay Bongbong Marcos. Yes. Ang tatanga ng mga ito, hindi talaga nag-iisip. Kasi kami noon, kay PRRD, lagi talagang siya yung iniisip namin pag may nangyari, no, pag may ginawa kami, sa kanya yung bagsak, di ba? Therefore, wala kang gagawin. Kasi gusto namin gusto namin poging-pogi si PRRD. Pero itong mga ito, dahil sa pang-aabuso mo, Melvin Matibag, okay, dahil impress ka sa pinaggagawa mo, at saka talagang excited ka sumipsip kay Bongbong Marcos, sa kanya yung bagsak ng galit ng taong bayan. Hindi niyo ba naiisip yon? Ang tatanga, ewan, di ba? Pero ma'am, kasama siya sa paniningil. Of course, Kasama definitely. si Definitely. Nicolas Torre. Hindi ba sila pwedeng tumakas lang ba? Basta-basta mga kababayan. 2 years na lang. Mga 2 years, kulang-kulang 2 years. Sabi ko kay Ma'am Lorraine, ma'am, mukhang kailangan ko na magkuskus ng carpet dyan sa Japan. Sabi ni Ma'am Lorraine, wag muna, Eric. Diyan ka lang muna. Hanapan natin palagi ng pangpiyansa. Kasi ma'am, ititigil lang daw ang kaso sa akin at pagpapakulong sa amin ni Jason Sa kung tatahimik kami. Eh ma'am, mahal kasi yung piyansa. Kaya lang sabihin ko lang sa inyo, si Eric hindi marunong tumahimik yan. Ano ba? Parang ako yan.
Talagang talagang 'di ba? Lalo na pag ganyan na yung ginagawa, no? I don't know, parang I Pero cannot ma'am, stand. ma'am, gawin kita ng konti, please. Yeah. May mga tumawag na ng mga vloggers. Mm. Nababahala sila, ang iba kilala mo rin, hindi ko na-mention. Mga political commentators sa social media. Nababahala sila at nangangamba at pwedeng maglaylo na daw ang iba. Ma'am, your take on this, please. Ano bang epekto nitong matibag NBI formula of total harassment and acting like above the law to intimidate na may mga vloggers ang tumatawag sa akin? Siguro mga 6 na. Go ahead po. Okay, so I'll tell you my favorite quote by Carl Jung. The spirit of evil is fear, and only boldness, courage can deliver you from it. So, itong mga ito, ang gusto nila matakot tayo, 'di ba? Ang gusto nila manahimik tayo, 'di ba? Pag natakot tayo at pag nanahimik tayo, sila na yung nanalo. At saka yun yung spirit of evil is fear. Gusto nila matakot tayo and only courage. No? So, ang gusto kong sabihin sa inyo, lakasan yung loob ninyo. Matatakot kayo kay Chiquito, pucha. At saka alam mo, sandali na lang ito. Ang nakakatawa dito sa mga ungas na to, ungas talaga, no? Ungas talaga. Akala nila forever. Akala nila hindi bababa. Akala nila untouchable sila. At ang aarogante, no? So, may katapusan lahat yan, Melvin. Ano ba? Ang tanda-tanda mo na, hindi mo pa alam yan, di ba? And you're acting as if you're untouchable and that this is going to go on forever. There will be debts to be paid. All debts are paid off at the end of your life. And it will happen. It will happen. So, that's my say. Walang matatakot dito. Tuloy lang natin ang laban natin. One thing that they don't want you to figure out, all of us to figure out, is mas marami tayo kaysa sa kanila. Milyon-milyon tayo. Ilan sila? 10,000? Mga ganyan lang sila. 'Di ba? Natatakot sila sa taong bayan, lalo't pag nagkakaisa tayo. So walang matatakot dito, no? I agree. Ma'am, speaking about Manong J, I Yeah. think on Monday he will be out, hopefully and prayerfully. Yes. Pero ma'am, ikaw nagsabi dito sa akin ha, ikinikontemplate ko ngayon eh, na kapag nagkataon tayo, ewan ko kung mag-prescribe na yung illegal detention natin sa house, I feel the same way na naranasan ito ni Manong J ngayon. Ang malala sa kanya ma'am, doon sa kulungan, na ang ventilation ay problematic, according to Attorney Mark Tolentino. Ang access to basic comfort room needs napaka-problematic at may sakit ang taong ito. Nag-request Attorney Mark, di ba, dahil hindi man yan heinous crime, nagkamali lang siguro sa court, baka clerical o baka administrative overlaps, magstay lang siya sa isang office na kahit maliit lang, na may air condition or electric fan na makapahinga siya at may CR lang doon. Sagot sa iya, hindi pwede. Kailangan namin siyang bantayan eh. Yan ang order sa amin. So hindi makapalag si Attorney Mark Tolentino. Kaya tamang word na ginamit ni Ma'am Lorraine, inhuman. Pero ma'am, 5 araw na nawalan siya ng kalayaan. Sino magbabayad nito? Sinong sisingilin nito? Si Matibag? Ang DOJ? Ang judge? Korte. Ma'am, korte? Yeah. Go ahead Yeah. ma'am, your reaction to this, na walang pakundangan itong mga abusadong tauhan ni Marcos at ang korte ngayon ma'am, may loophole na pag holiday pala, at gabi, wala kang matakbuhan, Ma'am Lorraine. Go ahead po. It's one law broken after another, 'di ba? So we would be stupid to think that there's no connivance, 'di ba? So for me the most guilty here is the court, no? The ones that are the officers of the court. Sila talaga yung, well, lahat sila actually, pero yan yung pinakaano. Kasi I read Kasi somewhere. nagpagamit, ma'am, no? Mantakin Yeah, mo nagpagamit ka, 7 a.m. daw nandun ng NBI hanggang 4 p.m. na lumabas ang isang warrant. So, gusto ko yung teorya mo, Ma'am Lorraine. Dahil sabi mo, may mga pananagutan dito ang DOJ dahil alam nila that cyber libel crime is a crime against person. NBI has no entity to file a case. Si Marcos dapat, pero inakyat. Alam nila na non-bailable is different from bail not recommended. Pero inakyat pa rin nila at nang lumabas ang mali na warrant, sabi ni Ma'am Lorraine, mas malamang may sabwatan, may usapan, may gapangan, may maniobrahan. Yes, I agree to that.
Pero ang may malaking pananagutan, ang judge. Sabi ni Ma'am Lorraine, dahil pinirmahan mo ang kagaguhan na arrest order na mali na not bailable ang isang pang jaywalking na offense. Ma'am Lorraine, would you like to add on that? I think it was done on purpose, no? On And purpose. given the climate of corruption that Marcos has made really part of government, I think there was corruption that's involved here, no? So I wouldn't be surprised kung all of that's happening. Alam mo, lahat ito may katapusan no? Lahat ito may katapusan. And itong si Melvin Matibag kasi, I've met a lot of men and women in my lives who were great people. At saka marami yung inconsequential, yung mga walang kwenta. And Melvin Matibag is one of those walang kwenta. No, walang kwenta, walang character, walang strength. You know, people who abuse power. Kasi that was one of the most wonderful thing about PRRD, the way he held power. It was so elegant, the way he held power. Parang intindi niya that it was something that wasn't for him to abuse, no? It was for other people. Tapos yung hindi siya papayag sa ganyan. Tsaka yung respeto niya sa batas, no? Yan yung, naalala ko yun, Eric, ikaw yung sumagot nun yung parang pinakagusto mo sa kanya, man of the law siya, di ba? Yes. Yung batas, di ba? Yan yung ano niya. Ako, yung sagot ko yung puso niya, gusto ko yung puso ni PRD. Yun pala, no? Pag nangyari na pala sa inyo, naging ginawang ganito yung bansa mo na wala nang batas, dun mo talaga ma-value pag tinanggal sa iyo, no? So nalulungkot ako for Manong Jay kasi he's not young anymore and he's sick and aged, and it's the same thing that they did to PRRD. Yes. Pero I would like to think, no, for us kasi kilala natin si Jay, no. This is something that you embrace when you speak freely. Pag ito ang ginawa, pag ito ang buhay na pinili mo, niyayakap mo lahat 'yan, no. But it doesn't exonerate Marcos, and there will be a day of reckoning for him. Ako naman, handa na rin akong baka patayin din ako. May mga nagsasabi, baka palabasin nila kay Eric na kapag na-aresto ka, nanlaban ka. Tapos nang agaw ka ng baril, along the way, nabaril ka. Pero Eric, so may tatanong ako. Go ahead, ma'am. Pag inaresto ka, hindi ka man lalaban, 'di ba? Ever. Definitely hindi. You're not going to make a go for a barrel, right? So say it mo para alam nila, 'di ba? Never mo gagawin yan. Sinabi ko dito ngayon sa interview na sa discussion namin ni Ma'am Lorraine, hindi ko gagawin 'yon. Kaya ma'am, umiiwas muna ako. Hindi po na ako bumalik sa NCR sa Metro Manila sa Pasay para nang sa ganun po, pag andyan ang warrant of arrest, mag-surrender na ako. At direkta sa court, at kung saan ako gusto ng court ipakulong muna habang nagpo-process ng bail, yun ang gagawin ko. At least alam ng court na nag-surrender ako doon. So may record na. So I will wait kasi unahin mo namang mapalabas si Manong Jay. Pero ma'am, there is one loophole that I need kung sana ma'am, no? May kaibigan tayo sa Congress that the court must designate 24/7 court in every area para yung mga nilalabag ang karapatan kagaya kay Manong Jay. Kung may court ito kaagad ma'am na open 24/7, sana na-correct ito mga kababayan. Kasi very obvious. Ma'am, 5 araw na ganito pong ang hindi makataong pagtrato kay Manong Jay. And yet you will wait. Ma'am, ang system mga kababayan, on Monday, online ang court sa RTC. Isa pa yon. Di mag-aanim na araw, Ma'am Lorraine. Tuesday pa ang live court session. Sana nakikinig ang Supreme Court, ma'am, no? Or kaya may batas na ipapasa that there must be a mandatory court to contest arrest orders and search warrants at night. At kahit, kasi hindi sinusunod Naalala mo kay Nicolas Torre, madaling araw nagmamarcha na sila para lusubin ang Kingdom of Jesus Christ. At sinasabihan mo nga siya sa gitna ng kalsada, wala kang kwentang tao, abusado ka. Nandun ako ma'am na makita natin ito, na madaling araw pa lang pinalibutan na nila ang compound ng KOGC sa Davao City. At nang magkaroon na ng konfrontasyon, nagulat na lang tayo na buong pader pala at buong paligid doon, nilusob na nila. So wala tayong tinatanong na siya ng abogado, Ma'am Lorraine. Ang sagot niya, I have no obligation na magpaliwanag sa iyo, attorney. You go to court. Grabe ka, abusado. Ma'am Lorraine. Pero sabi mo, may katapusan ito. Yeah. At saka nabuhay tayo sa panahon na ito
No, nabuhay tayo. Malas. Malas, swerte. Hindi natin alam. 'Di ba? Kasi nandito ako ngayon eh. Ano bang ginawa ko ngayong araw, no? Kasama ko yung mga Hapon. Nakikita ko yung buhay nila. Napakatahimik, no? Kasama yung pamilya. Parang Pilipino, yung kaligayahan ng Pilipino. Ordinary lives, no? Na you just go out with your family, you eat. I went on a run and had wonderful meals, etc., etc. Ninakaw sa atin yan ni Marcos, no? Ginawa niyang impyerno ang Pilipinas. Yeah. Yung simpleng kaligayahan, kahit yun kinuha niya, no? Yung lalo na yung kunyari sa mga mahihirap, no? Yung simpleng kaligayahan, yung kahit kay Jay ngayon, yung simpleng kaligayahan na nandun siya sa farm niya, na nananahimik, no? Na tahimik ang buhay kahit yun ninakaw niya, at ginawa niyang impyerno ang Pilipinas. At bakit ba, no? Nabuhay tayo sa panahon na ito, talagang you'll have to ask yourself, kasi ito yung mission natin. Mission natin ay talagang ipaglaban at manalo tayo sa laban na ito para sa bansa. May mga laban na hindi tayo pwedeng matalo at isa yon ay ito. Ito yung laban na ito. Kasi nandito na tayo ngayon. No? Dito tayo nabuhay eh. Ba't hindi tayo nabuhay nung 20, 50, 60, whatever? No? Siguro tahimik-tahimik na ng Pilipinas noon, di ba? Bakit tayo dito? Kasi tingin ko, lahat tayo, handa tayo sa laban na ito. No? Great. So, at ito yung laban na hindi tayo pwedeng matalo. Ma'am, ngayon ko lang na-realize nang pinag-uusapan natin ito among the lawyers, among the legal professionals. Sinasabi nila that the most important constitutional fundamental right in a democracy is the freedom of speech and the freedom of expression of all the rights. Of course, Yes. hindi natin yung kinukumpara sa the right to live and the right to liberty. But among the guarantee of the Bill of Rights, ang pinakamataas daw in the hierarchy is the freedom of speech and freedom of expression, kasi walang buhay ang demokrasya kung walang boses ang kanyang mamamayan. Tama ba, Ma'am Lorraine? Ngayon, Yeah. kaya briefly naman, mayroon pala Ma'am batas na unlawful utterances, unlawful publication, cyber libel, tapos peperwisyuhin ka para matakot kang magsalita kung wala kang pera, pang-abogado at pang-piyansa. Go ahead, Ma'am Lorraine. Yeah, the state is very powerful, no? Ang gobyerno ay napakamakapangyarihan. Meron siyang AFP, PNP, NBI, DOJ, etc., 'di ba? Kaya mahalaga na ibalanse natin 'yon. Mga bansang makapangyarihan at maganda at umusad ay yung balanse ng power ng gobyerno, ng estado at ng taong bayan ay balanse. Lumalaban, hindi lang balanse, angat ang tao, no? Natatakot ang taong bayan. So, and the one of those things that I remember the most about PRRD, no, was when wonderful things talaga, that when he would talk about the freedom of expression, it was so moving when he would speak about it. No, nakikinig kami ng tahimik na tahimik kasi he was a great believer of it, no, na he would say, this is the most sacred right that you have. The highest freedom, the freedom of all freedoms is the freedom of expression. Tama. At yeah, yan yung dapat ipaglaban natin, lalo't lalo kapag ka ang estado ay abusado. Kaya tayo pinatatahimik ni Bongbong Marcos kasi abusado ang estado ngayon na ginagahasa ang Pilipinas at gusto nila tahimik lang tayo. Huwag tayong pumayag dyan. Magsalita tayo kahit na bako-bako English mo, bako-bako Tagalog mo, bako-bako ang kung ano, basta sabihin mo diretso kung ano yung nararamdaman mo, yung kasarinlan mo bilang isang tao, bilang isang mamamayan ng Pilipinas, dapat isulong mo yan kasi alam nyo kung bakit. Nanonood ang mga anak natin. Nanonood sila at ang kalayaan ay very sacred, sagrado, pero para siyang flame, para siyang candle na dapat talaga binabantayan natin yan at tinuturuan natin ngayon ang salinlahing Pilipino. Kahit na wala na tayo, ganito lumaban ang Pilipino. Hindi yung tumatahimik tayo kapag binababoy na tayo ni Melvin Matibag, ni Bongbong Marcos, ni Martin Romualdez, na may mga teleserye pa sila na mga freezing the accounts kunyari, di ba? Diyos ko Lord, di ba? So wag tayong tatahimik kasi
we are rebuilding our country and we are teaching our children how to fight for our country and how to take care of our democracies and our freedoms. Okay. Correct. Well said, Ma'am Lorraine. Ang kalayaan at mga karapatan ipinaglalaban at ipinagtatanggol. Yes. Hindi ito niluluhuran at hindi ito hinihingi. Ito ay iginigiit. At ang sabi namin ni Ma'am Lorraine palagi, the price of freedom is vigilance. Kung hindi mo ipagtatanggol ang kalayaan at karapatan, mawawala ito. At kapag nawala ito, buhay minsan ang kabayaran para maibalik ito. At bansa ay nalulugmok para maibangon ito. And ang investment ng kalayaan ay ang pagsasakripisyo. Yeah. Walang kalayaan na walang sakripisyo kapag ito ay inaagaw o ito ay nilalapastangan na. Yan po ang aral na kasaysayan. Yan po ang aming pinangahawakan ni Ma'am Lorraine dito sa Bigwas ng Agila. Ma'am, any final words for this episode? Final word, no? Kaming mga hinahabol ng administrasyon na ito, hindi kami natatakot. No, si PRRD na iprineso illegally pagkatapos makidnap, hindi siya natatakot, nagsasalita siya. Si Vice President na kung ano-ano ang binato sa kanya, nagsasalita siya. Kung kaya sinasabi namin sa inyo, walang natatakot dito. Ipaglalaban natin ang Pilipinas, kaya't kami nagpapasalamat kay Manong Jay. Maraming salamat, Jay, na tumatayo ka dyan at alam namin hindi ka tatahimik, hindi na sayang ang laban mo. At maraming beses, Jay, para pinapatawa mo kami kahit na malungkot yung pinag-uusapan natin, but the way you write and your courage shines through. More so kasi he's a veteran journalist, no? More so right now where your supposedly colleagues binabayaran, very corrupt. You are shining a light on your profession, no, na binaboy nitong mga binibigyan ng maleta at tumatahimik sa panahon na dapat nagsasalita sila at sinasabi nilang katotohanan na katulad ng sinasabi mo. Isa kang tunay na journalist, Jay. So maraming salamat. Saludo kami sa iyo. Yes, the profession of journalism is not on what you write or what you speak, but on the conscience that you put on what you speak about and what you write about. Kung anong isinulat mo at ano ang iyong sinasabi ay dapat refleksyon ng konsyensya at katotohanan batay sa katarungan ng mamamayan at ng bayan na iyon ay kung saan ka umiiral. Pero kung ang iyong sinusulat at sinasabi ay baliktad sa katotohanan at pagtatabon-tabon sa gustong lupigin at supilin ang bayan at mamamayan, you are not a journalist. You are a conspirator and opportunist.